Ang Boston after ng early struggle sa season nakakabalik na unti-unti. Biglang nag-struggle kasi yung iba mga team sa East. Bumalik naman ang report na si Tatum balak pa rin bumalik ngayong season, mga late part ng regular season, ang target ni Tatum. Nasa number 5 ng standing ng East ang Boston ngayon at nasa 4 games ang lamang nila sa number 10. Dikit lang ang mga team sa East mula number 1 hanggang number 8. Kaya 1 or 2 wins mababago yung mga positioning dito sa East. Tinawag pa nga ni Jaylen Brown na boring daw kalaban yung nakaraan. Tinalo kasi nila ng 5 out of 6 games. Galing yan sa response ni Brown sa mga hater. Iintay na lang daw niyang bumalik si Luka. Nasa all-star number ulit si Brown, 29.6 rebounds, 5 assists, 49 and 35%. Ang second leading scorer ng Boston si Peyton Pritchard, 17 points, 4 rebounds at 4 assists. Halos same number ni Derek White. Nung natatalo kasi ang Boston, nawala yung discussion na babalik si Tatum ngayong season at hindi rin palalaroin ng Boston. Pero mula mid-November, nang nananalo na ulit ang Celtics, lumalabas na naman yung report na pwedeng bumalik si Tatum ngayong season. Sa span ng 7 days, nailapit agad ng Boston yung kanilang standing sa top 6 at ang kailangan nila ngayon hindi magkaroon ng mahabang losing streak para ma-retain pa rin yung position na yon dahil yung Bucks nag-i-struggle din ngayon. So puwera usog, si Brown isang beses pa lang nawawala ngayong season ay nung mga nakarang taon hirap nga siyang makalaro ng maraming games na sunod-sunod. Ang expected pa na return date ni Tatum ay mid-March. Mas late ng konti yon kumpara sa sinabi dating first week ng March, lalo na yun yung papasok ng playoffs. Pero duda ako maglalaro pa to si Tatum Dahil sa ganitong report, mas malala pa yung injury niya kumpara kay Kyrie na hindi pa nga sigurado maglalaro. Ang Minnesota naman at si Anthony Edwards balik sa contention sa number 6. May game sila ngayon versus Clippers habang ginagawa ko to. At nasa kanyang pang 400 games na sa kanyang karir. Kinailangan na lang din ng nasa 385 points para maabot ni Edwards ang 10,000 points sa kanyang karir. Magiging youngest player pa rin kung sakali si Edwards na isa sa mga player na umabot ng 10,000 points. Kalinya si Kobe, LeBron, T-Mac at Carmelo. Si Edwards nag-a-average ngayon ng almost 29 points, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal, 49 and 41%. Nasa 114 din ang defensive rating nito si Anthony Edwards at isa sa best defensive player din pagdating sa perimeter. So hindi masama yung offense at defense ni Ant-Man. Siya din yung isa sa best 3-level scorer ngayon mula sa 3-point area, mid at sa paint. Siya ang consider na best shooting guard pero hindi siya nasasama sa MVP ranking. Meron kasing isang stats na hindi pa nagagawa si Edwards na malamang sasabihin hindi naman importante yung stats pero ngayon importante lalo na ngayong era dahil madali nang gawin ng ibang player pero kapag hindi nagawa ng isang player gaya ni Edwards hindi talaga siya masasama sa conversation. Para mapansin din si Edwards sa MVP ranking, kailangan niya di umanong magkaroon ng at least average na 7 rebounds at 7 assists pataas per game. Si Austin Reeves meron ng 3 triple-double sa kanyang karir. Si Anthony Edwards papasok ng kanyang 400 games, wala pa ni isa. Kahit naman si SGA hindi triple-double machine, pero scoring machine siya at free throw machine. Si Edwards wala pang tagline sa kanya kundi maraming panganay. Dahil based yan sa sinabi ni Edwards ng off-season na gusto niya maging MVP at isa pa maging champion. Kaso hindi siya makasingit sa top 5 ng MVP ranking dahil nga sa 5 or 6 na international player. Bukod pa doon, bago siya mag-champion, meron pa siya mga team or player na kailangan talunin. Isa doon si SGA. Isa pang report doon, aggressive din ang Minnesota sa paghahanap ng point guard ngayon. Kasama si Kyrie sa mga option nila pero malabong i-trade ng Dallas dahil wala namang kasing best option na maibibigay ang Minnesota papuntang Dallas kapalit ni Kyrie. At hindi rin naman kasi ipamimigay ng Dallas si Kyrie ngayon. Meron na rin business opportunity si Kyrie sa Dallas at wala siyang balak umalis. Kasama kasi si Kyrie na mawawala yung restriction by December 15 kasi pumirma siya last July. Tanging si Kyrie lang ang player na merong report na gustong makasama ni Anthony Edwards sa lahat ng mga player na interesadong makuha ng Minnesota pagdating sa point guard. Nag-iintay na lang di umano ang Minnesota na maging available sa trade si Kyrie at willing silang ibigay yung mga draft picks na natitira based yun sa gusto ni Anthony Edwards. Magiging depende pa kasi yun sa sitwasyon ng standing ng Dallas until February kasi doon pwedeng bumalik si Kyrie.
Meron pa kasing 3 years ang Minnesota para sa contention, particular kay Anthony Edwards. Papasok pa kasi yun sa timeline ng contract ni Kyrie. At hindi rin naman alam kung ano yung gagawin ng Dallas ngayon, kung itutuloy nila yung rebuild or hindi.